Okay, so solve natin tong problem sa book ni Hibbeler na ano yun? Mechanics of Materials. So this is a problem under may strain na pala to. Strain to materials. Yung stress and strain. Lipat ko nga to. Stress and strain na to. So a 36 the A36, ibig sabihin yan 36 kilopounds per square inch yung strength niyan. Steel wire AB. To has a cross-sectional area of 10 square millimeters and is unstretched when theta is 45 degree. Okay, determine the applied load needed to cause 44.9 degrees. So, i-redraw nga natin yan. Yung mas maayos. Ayun, maayos naman na yan. Pero parang tagilid kasi siya, no? So, sige. I-draw muna natin siya initially. Initially, ito yung length, ito yung um, yeah. Ano yun? Steel wire. And then, ito yung parang beam. Ano yan? Wood ba yan? Basta rigid siya no? Eto. So, they form a right triangle. And they form a right triangle. So, kahit pala hindi sabihin na 45 degrees, no? Papalabas mo 400, 400 yan eh. Parehas yan sila, di ba? 400 millimeters. So, ito yung distance na yan. And then, ito is also 400. Hindi na natin ipakita yung supports. Okay na yan. 400 millimeters din to. So, syempre ito, arctan 400 lang. Arctan, 400 over 400. Or simply 1, di ba? 45 degrees. So, kahit di sabihin 45 degrees kung given naman figure, papalabas mo yan. O, yan yung before. Before load is applied. Yan yung hitsura. Before load is applied. Ayan. So, ganyan yung hitsura niyan. Before load P is applied. Ayan. So, anong na-form? Anong makukuha natin dyan? Tama ba? Determine the applied load P needed to cause 44. Okay, so tama. So, ano ibig sabihin nun? Wala pa. Unstretched pa siya. Wala pa siyang force na nararanasan. Ganun lang. So, pwede nating masolve yung hypotenuse nun. Di ba? Masolve natin yung original length. Square root na 400 squared plus 400 squared. Or, square root ng 400 squared plus 400 squared. So, dalawang ganun, di ba? So, ayan. Tama ba? Plus 400 squared. So, ayan. 400 square root of 2. Lagay nga natin yan sa A na lang for initial. 565.685. Sige. 565.685. O, yan yung unstretched length niya. Yan yung unstretched length. Nakastore tayo sa store yan sa A. Nung in-apply na si load P, ano nangyari? Ayun, naging 44 degrees. Nabawasan ng, 0.1 lang? So, ibig sabihin, so ito, 400 pa rin to, di mababago yan. Ito, di mababago, rigid yan. Ito lang yung magde-deform eh. Di ba? Pero bumaba siya. Sige, so paano na mangyayari nun? Mga bababa na siya, mga dito banda. Okay lang ba to? Ang pangit. Tapos, magsi-stretch na to.
Ganyan na yung distance niyan. Yan na yung in-apply na si load P. Yan na yung pagka-apply kay load P. After P is applied. Ayan. So before load P is applied and after load P is applied. So ito, ang nangyari, naging 44.9 degrees na lang. Nabubukasan, 44.9 degrees. So as is, 400 millimeters pa rin yun. Naka-stretch lang siya. Pero 400 pa, ay naka-incline lang siya. Pero still, 400 pa rin yun. Di na bago yun. Rigid yan eh. And also, yung distance ng, di pa na maayos to. Mga ganito na lang. Ayan. And also, yung vertical distance, ganun pa rin. Iabot ko nga siya dito. Wala na. Sayang. Di okay na yun. 400 millimeters. So, paano natin masasolve yan? Ito. Ano to? Anong angle to? 90 pa rin ba yun? Hindi na, ano? Pero, anong mapapansin mo? So, isosceles pa rin. Isosceles triangle pa rin meron ka. So, if yun yung angle opposite neto, so ang angle din opposite neto is parehas din sila. 44.9. Oh, so, ano to angle na to? So, that is what? 44.9 times 2. Tapos, 44.9 times 2, bawas mo yan sa 180. So, that is 90.2 degrees. Okay. Naging obtuse na siya. Kahit 0.2 degrees lang. 90.2 degrees. Ganyan. So, since oblique triangle na yan, paano natin masasolve yung stretch length na ito? Ano ba hinahanap? Applied load P, no? So, solve muna natin yung length na nito. May load P na pala. Hindi ko nalagay. Pero wala pa naman yun. Hindi ko pa naman siya kinailangan. And may load P na yan. Okay, so ito lang yung sinolve muna natin yung stretch length niya na. So that is what? Paano yan? Pwede ka mag-cosine law, pwede ka mag-sine law. Kung ito ang hinahanap mo, rekta na natin cosine law yan. Di ba? Square root ng parang ito, 400 squared. Lagay ko ngayon sa x distance. Square root ng 400 squared plus 400 squared, parang times 2 lang yan. Minus twice ng product nila, x squared ulit yun. Times cosine ng angle na ito para masolve mo to. It's 90.2 degrees. Ay, joke lang. Ano yung x? 400. Ayan, 566.67. So, ito na yung lagay natin sa B. O, di ba? Mas na-stretch siya. 566 point ilan? 67. 67. Di ako nilulubayan itong 67 ah. Kanina pa to ah. 566.67. Store natin sa B. Okay, so para makuha mo yung mismong deformation, delta, eh syempre, yung stretch length, bawas mo sa unstretched length. Yung delta natin. Yan yung difference nila. B minus A. 0.9. Tama ba? Yeah. Yan yung delta. 0.986. Lagay ko nga yan sa D for delta. 0.986. Siyempre, millimeters yan. Nakaning tanong? Applied load P needed to cause 44.9 degrees. So, ito na. Mag-statics na ulit tayo dito. So, meron kang force P downward. So, ito, magkakaroon yan ng force dyan, di ba? Tapos, ito rin. So, kung ito is intention, ibig sabihin yung ito ay upward and to the left. So, para makontra yun, kailangan mo ng to the right na.
Neto yung bar na yan. Kailangan ba natin yun? Kahit hindi naman kasi mag-summation of forces along y ka na lang, di ba? Pwede ba? Kasi naka-ano to eh, hindi to dito naka-align dun eh, no? Force P. So, ibig sabihin, kung lalagyan natin ng ano to, yung level line niya lang talaga, horizontal. So, pwede nating ibawas to. No? So, tama bang, kung 90.2, ito, 0.2 degrees lang pala to, may maliit to. Ayan, 0.2 degrees lang yan. Parang yan ba yung sulat? Pwede ba to? Para malinaw. Opo. Masyado manipis. Ito na lang, 0.2 degrees. Di ba? 90 minus 0.2. Ayan, sumobra siya ng 0.2 degrees. Ayan, pwede ka na ba ano dyan? Mag-trigo dyan. Ito, ayan. So, syempre, di ko na pala malagay, no? So, syempre, di ba, sa geometry, meron kang line dyan, meron ka ring line na parallel dun. So, ang angle na nabubuo nila ay parehas. Ito, 0.2 degrees yan. 0.2 degrees din to. Ayun. So, ibig sabihin, yung buong yan ay 44.9 plus 0.2 degrees. Ayun, 0.2 degrees din to. So, pag pinagsama mo yan, ay na yun, pwede na natin gamitin yan. Pero kailangan muna natin makuha yung force. May pangalan ba to? AB. Sige. Pangalanan nating tension AB yan. Tension AB. O ito. Statics na lang yan. Statics. With summation of forces. Summation of forces along Y equals 0. So, that is tension AB. Cosine o sine? Opposite yan eh. So, sine yan. Opposite niya. So, sine yan. Sine AB. Tension AB times sine nung anong sum yan? 44.9 plus 0.2. 50. 49, 44.9 ba? Tama ba? Okay, plus 0.2, that's 45.1 degrees. 45.1 degrees. Ayan. AB, sine nito, so na yung vertical. That is equal to force P. Ayan na. So, kailangan na lang natin makuha tong tension AB. Paano natin makukuha yan? Ayun. Oo nga pala. May binigay na area. Grabe to ah. Parang daming pinagdaanan na ito. Recall. Ang actual stress is simply force over area. And then may sinabi na steel wire. So magagamit mo kaya yung ano? Di ba may strain din tayo? Sige. May strain din tayo. Ang strain is epsilon. Yan yung delta over original length. Okay. So di ba may nakuha na tayong ayun. Alam mo ba yung formula? Sige, derive ko, ano ko na lang din, pakita ko na lang din. Derive na lang din natin dito. Mabilis lang naman yun. Para wala tayong kinakabisadong formula bukod sa principle lang. Ito, kaya naging strain yan is yung original length, I mean yung change in length, divide mo sa original length. So, yun yung strain. Yun yung definition ng strain. Yun yung by definition yun eh. Yung formula na yan. And meron din tayong Hooke's law, di ba? Na stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. And yung proportionality constant na yun is what we call the modulus of elasticity. Other term doon, Young's modulus. So, pwede na nating gamitin. Ano ba pwede nating i-simplify dito? Itong epsilon. Papalitan natin yan ito. So, ang epsilon, gagawin nating sigma over E. Papalit natin yan dito. Sigma over E. Yan, equal to delta over L.
And ang sigma, pwede nating palitan as P over A. So, P over A. So, okay na yung P over A, tas equal na, no? Hopefully, na-gets yun. Kasi sigma is force over area. Divide mo sa A. Di ba yung area, pwede mo naman yung ibaba na lang din. So, force over area times A. Then, that is equal to delta over L. Ayan, familiar na ba dito? So, ang delta is simply PL over AE. Ayun. Ito, transfer ko lang to. PL over AE. Ayun yung delta natin. Yun na yun. Laka. Di okay na yan. Delta. O, ito na yun. Diba nakastore yan sa D? O, di masasolve mo na si P. Kasi may length ka na, may A ka na. Modulus of elasticity, still 200,000, di ba? Pag steel, dapat ano na yun. Okay na tayo dun. Modulus of elasticity ng steel. Nakaano naman tayo, millimeters. So, 200,000 megapascals. Constant yun. Sa concrete lang naman nag-vary eh. Kaya may formula. So, that is, para ma-solve yung P, so delta. Nakastore na yun sa D, di ba? Delta times area, naka 10 millimeter squared times modulus of elasticity, 200,000. Divide mo by length. Yung original length, ano ba to? PL. Oo nga, original length yun. Hindi naman yun yung unstretched na gagamitin. So, ayan. 3,487. Most nearly. Pero yung P na yun, okay, mali pala yung gamit ko dito. Yung P na yun, palitan ko na lang. Yung P na yun, yun yung PAB dito. Hindi pa yun yung P na hinahanap natin. Palitan ko na lang siya as tension AB. Yung P lang kasi yung formula, di ba? Force over area. So again, yung P dito, yung P rito ay yung tension AB sa problem na to. Tension AB. O, ayan na. May nakuha ka ng tension AB. Yun na yun. Pwede mo na ma-solve yung force P. May value ka na neto. Ito yun. O, times mo na lang sa sign. 45.1. And 2,470. Most nearly gives 2.46 ata yung answer sa ano eh. Answer K. So, force P is 2, 2,470 newtons yan. So, gawin na natin kilonewtons. 2.47. 2.47. 4070 na yun, di ba? And that's in kilonewtons. And that's our final answer. So, may correction lang din pala. Ginawa ko rito kasi hindi ko na consider pala to, no? Pero, konti lang naman yung difference nila. Hindi ko na consider to pala. May isa ka pang force. Pero di mo kasi alam yun eh. Anong value ng force na yan? Maliit na lang yan. Sige, solve natin. Ito ay compression yun, di ba? Ang sabi ko. Magka-compress. No, wala yung ginawa ko. Ito may linya pala ako. No, ano lang. Ayun. Dito ba yan? Ay, hindi yan eh. Ito. Yun, tanggal. Mas malaki dapat. Ito yung force na yan. May influence pa yun eh, no? Since di tayo nag-rotate. Mas okay siguro mag-moment na lang tayo. May kulang pala ako kanina. So ito, paano natin tong TBC? Hindi mo agad makukuha pala yung ano, kapag ganyan. Pero maganda approximate na yan, no? Um, wala palang pangalan. AB, pangalan na lang natin ito. ABC. So ito, pangalanan nating tension, compression na yun eh. So force na lang. Force A, ano yun? Yung A natin force BC. Pangalanan natin force BC.
Ayan. So, pag nag-method of joins ka dyan, may madadagdag to. Ang liit na yung 0.2 degrees. So, pwede na yung negligible na lang yan. Pero kasi di siya solvable kung ano ka lang, na ganito ka lang, diretso. Kailangan mo pa ng summation of forces along along x equals 0. So, that will be TAB, TAB cosine ng 45.1. 45.1 tapos equal sa FAB cosine ng 0.2. Ganyan. Then, bago mo magamit yung sa y, na ito, TAB sine na ito, may madadagdag pa yan bago yung WP. Or, eto. Ay, kaya pa ba? Dito na nga lang sa baba. Kasi may isang solution tayo. So, dagdag P tapos itong FBC. FBC sine ng 0.2 naman. Liit na kasi yun eh. Pero good sa approximation na kayo. Ang problema nga lang, kung meron tong 2.47, hindi yung isang mas tamang answer. FBC, cosine, sine 0.2, science. So, solve natin si TAB. So, express natin yung FBC nga ni FBC in terms of FA, TAB, FBC. So, pwede ko naman na i-divide na lang yan both sides, no? Yan na yung FBC natin. Ganun. So, ang FBC natin ay substitute. Palitan natin ito. Solve na lang tayo. May TAB na tayo eh. Ay, may value na tayo ng TAB. TAB. Oo nga, no? Direkta na natin to. Ang TAB natin ay ito yun, di ba? Ay, no, 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 no. Ayan. Ito yun, di ba? Yung kanina. 3487. 3487. Lagay ko nga yan sa A. May nakastore na ba ako sa A? Okay na yun. Hindi naman na magagamit yung string eh. Balik, start. Putek. Start ko to sa A. Okay? So, ayan na. A, tapos cosine 45.1. And then, over cosine 0.2. Ito na yung FBC, which is di naman pinapahanap. Pero kung hinahanap, edi, ganda. Lagay ko naman yan sa CBC. Tapos, yan na. Substitute na natin siya dito para masolve yung P. So, TAB, nasa A yun, times sine ng 45.1. Tapos, equals P, lipat yung FBC. FBC, nasa C, times sine ng 0.1. Liit kasi niyan. O yan, ito yung mas tama. 2461. O, konti lang difference, no? Ayun. Konti lang difference, pero baka matrap. Baka isama sa trap pala yun. Na, di ko lang napansin kanina. So, may sagot tayo sige, lagay ko nga dito yung mga sagot natin. Tension AB, tapos FBC, and yung force P. Sa tension AB, ito yon 3487. 3487.61 newtons. Then yung FBC, 2461. 2461.82 newtons. And lastly, yung mismong hinahanap na force is, ay,
Anyari dun? Parehas sila? O, edi yun na rin pala yun eh. Equal lang si, si sin 2. Yun no. A cosine 45.2. Parehas sila? Mm-mm. 2461 A sin 45 then minus yung sa C sin 0.2. Ayun talaga, parehas sila. Oh, no? Hindi ko napansin yun ah. Ayun, oh, C. 461.2. A cosine 45 cosine 0.2. Parehas sila? What? Magkataon lang ba yun? Force. Okay. So, ito yung isang solution. Ang isang solution natin, gagamit tayo ng moment from this moment. Ay, nangyari, boy. Yun. Gagamitan natin yan ng moment. So, syempre, ito yung ano natin, di ba? Tama ba? Okay. So, pag nag-moment tayo about, mas madilis ng approach na to, about C. Tama ba? Kasi A, B, C. Oh. Pinangalanan kong C yun eh. Mag-moment tayo about C. Ito yung mas mabilis na approach. Moment about C. So, syempre, dapat perpendicular distance, di ba? So, ito kanina, ginawan ko to ng horizontal, di ba? Then, alam naman natin na, saan yung punto dito? Ah, dito pala nilagay. Press pala. Meron sa baba. Ano ba yan? Hello? Anyari? Tanggal tuloy lahat. Ayan. Bigyan lang natin. So, meron sa taas. Ayan yung point 2. Meron din dito sa baba. Oh, so, pag nag-moment ka, summation ng moment about C equals 0. So, ano yung mga force mo? Meron ka force P, pero take note, hindi yun yung perpendicular. Kailangan mo ng perpendicular distance, kailangan mo, itong length na to, 400 yun, di ba? I-cosine mo pa ng point 2. So, ayun. So, P times cos 400. Force P, moment arm, about dito. Oh, nangyari dun. About C. O, force P, times ito, multiply mo na ito. And that is 400 cosine ng point 2. Times 400 cosine ng point 2. And then, equate natin sa itong paangat naman na TAB. Pero, pwede naman natin gamitin yung components niya lang din. Di ba? So, ang horizontal component niyan, kung ito yung gagamitin mo x-axis, so wala na yun. Ito na lang yung gagamitin mo. Ayan, yung moment arm niyan ay simply 200, 400 na mismo kasi perpendicular na siya dun eh. 400 or TAB na pala. TAB, tapos yung vertical component niyan ay TAB cosine na ito. Or sine pala, sine na ito. Sine ng 44.9. Sine ng 44.9. And multiply mo sa moment arm na 400. So, pwede na pala mag-cancel pala yung 400 dito. 400, 400. So, now we can solve for force P na. O, tama na kaya yan. TAB. Diba ito naman yung, ito ba yung TAB? Limot lagi, no? TAB, tapos sine ng 44.9. And divide natin sa cosine ng 0.2. Parehas lang sila. O, di ba? 2461.82. Same lang. Mas mabilis lang tong approach na to. 2461.82 kilo. Ay, newtons lang pala. So, pag gagawin mong kilonewtons, 2.46. Okay na yun. Goods na yun.
And I guess that's it. Yung two approaches. Malapit yung 2.47, no? Pero what if nasa choices yun? Sagot mo. Eh di dali ka. Daling, dali. Sige. I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.